So ganyan lang po kasimple mga boss. At ngayon hugutin natin itong pillar gauge mga boss para i-check natin ulit itong clearance mga boss. Para mag-final higpit po tayo sa kanya pong nut sa kanyang adjuster. Okay, good na po ang kanyang clearance. So ngayon i-final higpit ito mga boss. What's up mga boss? Welcome back naman sa ating channel. Sa video nito mga boss ay magtutune up po tayo, mag-adjust po tayo ng barbula itong motor mga boss, okay? Panoorin nyo ito mga boss, lalo na po sa mga baguhan kung paano ba mag-adjust o mag-tune up ng motor mga boss. At magkapareho lang po ang lahat ng motor, ang the same procedure lang po ang sa pag-adjust ng valve clearance sa lahat ng motor mga boss. At ang napaka-importante po dito mga boss sa pagsukat o sa pag-adjust ng valve clearance, yung timing po ng ating makina, okay? So may dalawang klase na barbula ang ating i-adjust natin sa motor mga boss. Ito ay tinatawag na intake valve at saka exhaust valve, okay? At ngayon mga boss, umpisahan natin. So ang gawin lang natin to mga boss ay pag-adjust ng barbula, okay? At ngayon mga boss, itong cover, tanggalin natin to mga boss. So gamit lang po tayo ng flat screw. Pati itong sa itaas para maikot natin yung flywheel. Dahil yung sa itaas mga boss ay makita natin yung timing sa makina, okay? So dapat kasi kapag nag-adjust kayo nasa timing po. So tinatawag na naka-top dead center o during power stroke, starting power stroke naka-adjust kayo sa barbula dahil naka-fully close yan, okay? So natanggal natin mga boss, mamaya i-discuss natin yan mamaya. So lipat muna tayo sa kabilang side, okay? Hindi na natin tinanggal yung kanyang carburetor mga boss dahil ang purpose sa video na to ay mag-adjust lang po ng valve clearance, okay? By the way po mga boss, ang intake valve ay pabor po sa kanyang carburetor. So ito na side mga boss, ito po ang intake valve. So itong cap tappet mga boss, tanggalin natin to. Dahil dyan po sa loob, dyan po tayo mag-adjust sa kanya pong clearance sa ating intake valve. At sa kabilang side naman, ito po ay tinatawag na kanya pong exhaust valve. So ito po ang kanyang cap tappet, okay? So pabor po sa kanyang exhaust pipe. So ang next natin mga boss, tanggalin natin tong dalawang cap nga boss sa kanyang cap tappet, okay? So gumamit lang po tayo ng 17mm na combination. So yan mga boss, natanggal na po natin yung cap tappet. Ito po ay pabor sa kanyang intake valve, okay? So next natin itong sa kabilang side na cap tappet, pabor sa kanya pong exhaust valve. So tanggalin natin ito mga boss. Okay, natanggal natin mga boss. So i-zoom na natin mga boss para maklaro. So tingnan nyo mga boss, nakita na natin ang kanyang rocker arm. So dito po tayo nagsukat o nag-adjust ng ating valve clearance sa kanya pong barbula. At sa kabilang side naman po mga boss, ang kanya pong exhaust valve. So the same pa rin mga boss sa kanyang sa pag-adjust ng ating clearance sa exhaust valve. So kapag nag-adjust ka ng valve clearance sa itaas o intake valve, so isabay nyo itong exhaust valve, okay? The same pa rin procedure. So ang next natin gawin mga boss, tanggalin natin to ang kanyang spark plug para ang purpose po nito para hindi po matigas ikutin yung kanyang crank mga boss, okay? So tanggalin natin itong spark plug. So dalawa pong purpose bakit tinanggal natin ang spark plug. Una, para hindi po matigas ikutin makina sa pamagitan ng pag-crank. Pangalawa, para po masilip yung piston na naka-top dead center. Dahil sa pag-adjust po ng barbula, kailangan po ang piston naka-top dead center o TDC, okay? Pero sa technique na ito mga boss ay hindi natin tinanggal yung side cover sa kanya pong head mga boss. So ang gagawin natin mga boss, tingnan natin ang galaw ng kanyang rocker arm. Dahil sa pamagitan sa galaw po ng rocker arm ay malaman po natin ang naka-top dead center o naka-power stroke. Dahil ang pagsukat po ng pag-adjust ng valve clearance during sa power stroke o starting sa power stroke, naka-top dead center siya, okay? So ito po ang sinasabi ko kanina na hindi natin tinanggal yung side cover sa kanyang head mga boss. Dahil dyan po natin makita kung naka-top dead center o TDC ang position po sa ating piston sa loob po ng ating cylinder. Dahil dyan po sa loob may makita po tayo na palatandaan o marking o timing
na naka-top dead center ang ating pong piston mga boss, okay? Pero sa video na to mga boss ay hindi natin yan tanggalin mga boss. So ang gawin lang natin mga boss, ikutin lang natin ang kanya makina at siyempre doon tayo sa flywheel mag-ikot mga boss. At ngayon ituturo ko sa inyo sa pamagitan po ng galaw ng ating rocker arm ay malaman natin ay yan po ay naka-top dead center ang ating pong piston mga boss, okay? So ngayon panoorin nyo mga boss, ikutin natin ang kanya pong flywheel. At ang ikot naman ng ating makina, itong flywheel mga boss, kung harapin nyo ang flywheel ay counterclockwise po siya. So yan po ang ikot ng makina mga boss, okay? So take note po mga boss, ito pong technique na ginawa natin o ipakita ko sa inyo ay applicable po sa lahat po ng motor mga boss, na lahat po ng tinatawag lang na 4-stroke cycle engine, okay? So pwede nyo magamit ito sa anumang motor mga boss, okay? At ngayon mga boss, dito na tayo sa kanyang rocker arm. So ito po ang palatandaan, ikutin natin tong kanya pong makina mga boss, okay? So counterclockwise na po ang pag-ikot. So ito po ang napaka-importanting palatandaan mga boss. Una, kapag mag-start na gumalaw yung rocker arm, meaning tinutulak po niya ang intake valve para mag-open. So ang piston po, position sa ating piston from top dead center going to down, okay? So ito mga boss, tingnan nyo yung rocker arm, gumalaw po mga boss. So yan po mga boss, inu-open po niya ang kanyang intake valve. So ang next natin na palatandaan mga boss, antayin nyo bumalik yung rocker arm na sa kanyang dating posisyon, okay? Tingnan nyo, after niya tinulak, antayin nyo bumalik sa yung normal na posisyon mga boss. So yan na po ang timing mga boss na mag-adjust kayo ng barbula. But before kayo mag-adjust mga boss, ito po ang pangalawa yung tandaan mga boss. So ito mga boss, i-zoom natin kunti mga boss para maklaro yung timing. Nasa timing po sa kanya pong flywheel. So yan na mga boss, nakita nyo, letter T. So dyan mo itapat yun lang yung mga boss. So isindro lang nyo ito mga boss, yan po ang kanyang timing mga boss, okay? So pwede na kayo mag-adjust ng barbula, okay? So yan lang po yung palatandaan mga boss kapag hindi kayo mag-open ng iyong side cover sa head mga boss. So yan lang po yung gawin kapag nagka-intake mga boss. Hintayin nyo bumalik sa yung posisyon sa rocker arm at tingnan nyo dito sa kanya pong flywheel. Pwede na kayo mag-adjust ng barbula, okay? At ngayon lipat na tayo sa kanyang barbula mga boss dahil mag-adjust na po tayo sa clearance, okay? So sa ganito po na timing mga boss, pwede na kayo mag-adjust sa itong dalawang barbula, itong intake valve at saka exhaust valve. So sa video na to mga boss ay pinakita ko kung paano itong isukat yung valve clearance sa intake valve. So hindi ko na pinakita yung pagsukat sa exhaust valve. Pero the same pa rin procedure kung paano nyo sinukat yung pag-adjust sa barbula sa intake valve. The same pa rin doon po sa kanyang exhaust valve, okay? At sa pagsukat mga po sa valve clearance, gumamit lang po tayo ng filler gauge po. Pero mga boss, pwede rin gumamit kayo ng filling gauge. Pero tayo, gumamit lang po tayo ng filler gauge, okay? So, ang ibigay natin na clearance dito sa kanyang intake valve at saka exhaust valve, based sa kanyang standard, nasa 0.05 mm, okay? At ngayon, umpisahan natin mga boss. Pero before ninyo luwagan yung adjuster, yung nut adjuster sa rocker arm, sukatin nyo muna mga boss para malaman nyo kung ilan ang kanya pong ang clearance sa kanyang before kayo mag-tune up, okay? Mag-adjust, okay? Subukan natin to. Okay? So, parang masikip, no? Masikip yung clearance mga boss. Okay? So, yan mga boss, hindi pumasok yung ating filler gauge na 0.05 mm. So, ngayon, luwagan natin itong nut adjuster niya mga boss. So, sa pagluwag po mga boss, gumamit lang po tayo ng 9 mm. Okay? Na back rinse na 9 mm. Okay? So, ngayon, luwagan natin to. Okay, nalawagan natin ang kanyang nut adjuster mga boss sa kanyang rocker arm. At ngayon, ipasok natin to yung filler gauge natin mga boss. So, yung sinukat natin mga boss, ito, nasa 0.05 mm. Okay? So, nakapasok na ating filler gauge mga boss. So, next natin, higpitan natin ito mga boss. Pero huwag nyo ito masyadong higpitan. Yung tamang-tama lang po. Okay? So, next gawin natin mga boss, hinanda natin yung pag-alkontra mga boss. Tingnan nyo ito. So, pwede, kung wala kayong ganito mga boss, pwede kayo gumamit ng along nose. So, ito po ang pag-alkontra sa ating adjuster mga boss para hindi po umikot yung sa ating pong paghigpit na ating nut adjuster. Okay? So sundan nyo itong video mga boss. Ngayon ihigpitan natin to mga boss. So itong
pang alcontra mga boss, dapat sa paghigpit niyo sa kanyang nut adjuster hindi po sumabay mga boss para hindi magiba yung clearance niya mga boss, okay? So sa exhaust valve mga boss, hindi ko na pinakita. So hanggang dito lang po ang ating kabuang video mga boss, at maraming salamat sa inyong panonood at God bless. Ingat po kayo sa pag DIY.